Sabi ng DTI, may ₱500 ka lang daw, eh, okey ng Noche Buena, ngayong darating na Pasko. Eh, talagang kahit pagka pagkagaling-galing mong magkwenta at mag-divide-divide, eh, talagang mahihirapan ka na magawa ito kung gusto mo ng talagang maghanda para sa Noche Buena, ngayong darating na Kapaskuhan. Imagine kung halimbawa man nga, eh, totoo makakabili ka ng ham. O tapos siyempre bibili ka rin dito ng spaghetti o halimbawa pansit man lang o bihon. Pero mangangailangan ka dito siyempre ng mga panlahok, mga trikado. At nasisigurado naman natin yung panlahok mo rito at yung mga rikado, katulad halimbawa ng tuyo o lalagyan mo man lamang ito ng halimbawa kalahating kilong hita ng manok o kalahating kilong karneng baboy, eh, mauubos yung 300 mo rito at walang malalabi na. O ay hindi lang ito, siyempre oras maghahanda ka, eh, kasama na rin siyempre yung iyong gatong, yung iyong hapunan, siyempre yung kanin niyan at saka may ulam. 'Pag sinabing maghahanda ka ng Noche Buena, hindi lang naman partikular na hamon o kaya ay pansit o kaya spaghetti ang kinakailangan mong ihanda. Ang pinupunto natin dito, ang gobyernong ito pinipilit sa atin ipalunok yung isang bagay na talagang hindi naman maaari. Sa halip na gumawa ng pagkilos at yung mga paninisi sa kanila ay matapos at maputol na, eh, ganito na lang ipinagpipilit at pinagsisiksikan sa atin yung mga bagay na imposible talaga. Yung mga kuwentada nila na ang hirap mong abutin, ang hirap mong ang hirap mong arukin. Pero ang nangyayari ito, silang dapat umarok nito at bumaba sila sa kinalalagyan nila. Tingnan nila kung makakasapat nga itong 500 na sinasabi nila para sa Noche Buena, para ihanda sa darating na Kapaskuhan. At hindi lang ito bale pangalawa ito na natatandaan kong pinipilit nila, na sa halip na tugunan, yung talagang sinisigaw ng tao't pangangailangan, eh, sila mismo yung nagtutulak o kaya sila mismo yung nagpapasya kung ano lang talaga yung nararapat sa isang pamilya na gastusin niyo sa kung ano yung inyong ikinabubuhay sa araw-araw. Eh, tingnan niyo nung ilabas din nila na yun daw ₱60 ay sapat na raw na budget ng isang pamilya sa loob ng isang araw. ₱60, saan ka makararating nito, eh, kumain ka lang sa karenderya, napakaunting ulam, ₱60 na ang halaga. Tapos ang sasabihin mo, eh, sa isang pamilya kasya na sa loob ng isang araw yung ₱60. Talagang pinipilit sa atin ipalunok yung mga bagay na talagang kahit sila hindi naman nila talakayin, sikmurain. Pinipilit nila na mayroong solusyon, kahit alam nila na imposible naman itong kanilang mga sinasabing ito. Isipin mo ₱60 per day at pagkatapos ito ay ₱500 para lamang sa Noche Buena kung maghahanda ka ngayong darating na Kapaskuhan. Wala na talaga silang maimungkahi na talagang makatotohanan na totoong makakatulong sa taong bayan. Bagkus, eh, parang inaaliw ka at ang nangyayari pa nito, eh, bahala ka na sa buhay mo. Basta yan ay ini-release namin, pinahayag namin na puwede yang 500 na yan, puwede yang ₱60 na yan, basta't pagkasyahin mo, mga kabayan, mga kapinas ko. At nakakalungkot na sa ganito nilang mga pahayag, parang paulit-ulit tayong nilalapastangan, paulit-ulit tayong kinukutya na para bang sinasabi na, "Sapat na sa inyo ni total yan lang naman kayo." Na kahit naman sa totoo lang, eh, pinakamahirap na buhay namin dito, ay talagang nahihirapan ka talagang budgetin itong mga sinasabi nilang ito. Eh, itong lugar namin probinsya pa ito, hindi dito talaga expensive ang uri ng pamumuhay. Dahil sa mga likod-likod bahay lang, eh, makakasalba na yung pang-ulam mo. Pero kung sa kabila nito, yung ₱60 pa rin, eh, talagang kapos yun. Kapos na kapos kung talagang sa isang pamilya halimbawa mga 4 katao kayo o 5, talagang kulang sa loob ng isang araw yun. Marami kang dapat i-provide, maaaring makabili ka 1 kilong bigas yung ulam mo, hindi ba? O matitirhan yun, halimbawa bibili ka ng 1 kilong bigas, halimbawa bumaba na ngayon, bibili ka ng tig-pu-40 20 yung natira, anong mabibili mo nun? Kung kayo 5 katao bibili ka ng toyo, anong iihawin mo na lang, hindi mo lang magawang maprito. Eh, ang totoo yung ₱15 na tuyo ngayon bibili ka 3 piraso lang, ibig sabihin kung 5 kayo, eh, talagang 'di magpuputol-putol kayo. Ganyan kahirap ang gustong ipalunok sa atin ng mga nasa gobyerno ngayon, mga kapinas ko.